Panalo! Diba? Nako, talaga nga naman. Dahil alas 11 na, oras na para mamigay tayo ng papremyo para sa ating mga panggana walang sawang tumututok at walang sawang tumatangkilik sa Bingo Plus. At diba? sa Energy FM. Siyempre, hindi ba? Kaya nga naman mga pangga. Eto na't wag na natin patagalin pa para malaman natin ang lucky card para sa programang Baklitas na kung saan kailangan yung tandaan para makuha ang 500 pesos na premyo on air. Plus, kung kayo ang suswertihin na mapili online, additional 500 pesos for a total of 1,000 pesos. Kaya nga naman, i-drop mo na ang ball sa ating Pinoy Drop Ball. Ay, lumihis. Alis pa ba? Alis? Alis. Ayun! Of course, nag-drop na ang ball. Ay, gusto mo ba yun? Sa Queen of Spades. Ulitin lang natin na nag-drop ang ball sa Queen of Spades. Yan po ang lucky card ng Baklitas na kailangan nyo tandaan. Antayin nyo lang po ang hudyat ni Kuya Chico mamayang gabi kung saan at kailan kayo pwedeng tumawag. Pag nagpaikot siya ng ruleta at matapat sa Baklitas, kailangan nyong masagot ang Queen of Spades para makuha nyo, ulitin ko, ang 500 pesos sa premium on air. Plus, kung kayo ang mapipili online, additional 500 pesos for a total of 1,000 pesos! Ganun kasimple, ganun kadali, ganun kasaya, ganun ka-generous ang Bingo Plus at ang Energy FM sa aming mga pangga. Yes! At syempre ang ating pangga Bingo Plus panalo na itetid sa atin ang Bingo Plus sa Bingo sa Saya Plus sa Panalo! Bye, Bingbing! Cheers, Miss Baklitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pagdawag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Ano sasabihin? Yan. Isang magandang umaga pa rin po, Metro and Mega Manila. Siyempre sa mga nakatutok pa rin sa atin sa kanilang mga sasakyan, mga nalilate, yung mga naipit sa traffic, kalmahan mo lang dyan. Kami na ang bahalang samahan kayo para hindi kayo mabagot. O, diba? Ganun lang, kasimple yan. Hi kay Lola Wish na nanonood ngayon. Hi si Angeline Centeno. O, diba? Hello po, Ate Angeline. Uy, muli, Maria, batiin ko lang ulit. Ayan, si Sir Warren. At pasalamatan si Sir Warren ng Cat Encarnacion. Ayan, of I Love Cat Encarnacion. Ganda for everyone. Oh, diba na nakakaloka? Yes, maraming salamat po. At syempre, dahil nga papalapit ang iyong birthday, o, diba? Oo nga. Sa darating na linggo. Baka naman sa darating na Lunes, may mga magdating ang pagkain namin. Ma'am Regina, ng Hungry Pares. Oo nga. Diba? Ma'am Regina, ano na? Ano po ulit? Pagalawin niyo naman ang baso. Pa-pork silog naman po ulit. Kagaya lang sinabi ko, Mare, okay lang naman kung wala. Pero mas okay kung meron. Siyempre, dapat doon na tayo sa meron. Hindi ka naman ikakalimutan ni Alicia Balatbat. Hindi naman. Mahal ako ni Tita Ali. Yes, diba? Ulitin ko lang ha, okay lang naman po kung wala. Pero mas okay kung meron. Bakit parang may diin dun sa okay lang naman kung wala? Diba? Huwag na rin magtaka kung halimbawa hindi nagpadala. Tapos, ay, ba't kaya hindi nagre-reply si Tita Cora? Diba? Alam mo naman tayo, syempre, hindi naman tayo madamot sa mga pabor-pabor. Kapag may mga Tita Cora, Chenes. Correct. Malay mo naman. Madali naman tayong kausap. Ay, alam mo, ang hindi sa hindi magpapadala, alam mo, eto talaga for sure may padadala to. Sino yan? Si Tita Mayet de la Rosa. Ay, grabe naman. Oo naman. Tita Mayet, diba? Kay Lechon. Sobrang kapal naman ang mukha natin sa part na yun. Na natin. Oo. Birthday mo naman, diba? Sa bagay. Bakit ba? Pwede na yun i-join force na niya lahat. Birthday mo din. Oo, diba? Anniversary nung nakaraan ng Baklitas. Diba? Na nakakaloka. Oo. Anyways. Kaya ko lang
Meron ba talaga nun any haze? Meron, nagpapaka-Jan Alpha ako eh. Oh. Anyways, ganon. Good morning, Baklitas. Pag-greet naman po. Ganyan nga sila mag-clap-clap. Good morning naman daw at pabati naman ng Junakis daw ni Mark Anthony Manlangit at ang daughter-in-law ko na si Camille Buera Manlangit. Correct. I'd like to say hi to Mark all the way from Canada. Hello. Ba't kayo nag-i-English? Is he a he or is she? Inglesero siya eh. So, baka hindi niya ako maintindihan. Hindi siya Pinoy? Pinoy. Arte-arte lang yan. Pero 16 years na siya nandun. So, talaga? Yan. 16 years, hindi naman mag-Tagalog? Marunong pa din, nakakaintindi ng konti. Ganon. Nahiya naman ako sa mga Marcoses. Di ba ang tagal nila sa Hawaii? Talaga ba? Oo. Tingnan mo naman, natatas mag-Tagalog ng mga Marcoses. Paano kasi pag sila na nag-uusap, Ilocano ng usapan o ano. Di ba usually ganyan ng mga Pinoy? Actually. Di ba doon sa ibang bansa? Pagdating no sa loob lang ng bahay nila, kung ano yung lengguwahe talaga nila, yun na pinag-uusapan. Kaya yun ang mga magaganda, yung mga Pilipino na nasa abroad, hindi nyo pa rin po nakakalimutan ang inyong kultura. Di ba magbibigay values. si Super Jojo, Tita Cora? Hindi natin alam kung magparamdam. Huwag na paramdam eh. Siyempre, wala na. Abangan na lang namin siya sa elevator tsaka sa escalator. Oo. Good luck naman kay Sir Jojo kung may mga ginagawa siya. Oo, ayan. diba? Masaya naman kami for him. Yes, masaya naman yun din nga tayo. lang, itong mga nakaraang buwan, hindi na namin siya nararamdaman. Ewan ko ba kung ano nangyari kay Sir Jojo. Mukhang okay naman mula din nung nag-iba siya ng management. Hindi na din niya kami pinapansin. Ewan ko rin po. Basta nandito lang po kami. Oo. Yan. Diba kung kailangan mo ng tulong ng Baklitas, open ang aming nandito programa. Po kami. Diba? Pero eto na, mukha yata talagang hindi na talaga nakapagpigil at tag-open na rin sa publiko ng kanyang hinanaing. Etong si Miss Heart Evangelista na kung saan nga naman mare, inisa-isa-isa na niya dahil hindi na rin niya talaga matanggap, diba, na kung ano-anong samut-saring paratang na alam mo yun, na ibinibintang sa kanya dahil nga sa pagkakaugnay ng kanyang asawa dito nga sa pinag-uusapan at iniimbestigahang mga ghost projects sa ating gobyerno na kung saan nga naman nailathala niya ng una sa kanyang panaya, medyo laylo pa si Miss Heart sa kanyang IG live na ito, diba, na ngayon ay nagsasurface pa din, diba, parang tumagal yata ng almost 1 hour yata itong IG live niya na talagang tinutukan ng mga tao. Pero ang mga nakapansin lang, nakapukaw ng aking pansin ay hindi na rin niya napigilan kasi may mga nangengwestiyon nga daw yung about dun sa kanyang mga binibiling bags, sa kanyang mga alahas. Yan ba yun? Oo, yan yun. During her live yan. Ano chika niya? Yun, ang chika nga niya dito, unang-una, hindi naman daw lahat na nakikita nyo ay binibili niya. Madalas na nakukuha niya, lalo pat yung mga luxury bag, ay pina-unbox yun sa kanya, lalo pat, alam mo yun, una, bigay. Kung hindi man bigay, eto nga na-splook na niya. Sponsored. Oo. Kumbaga parang sinasabi nga niya, ang bawat brands pala na kanyang tinitake is, parang ang bayad sa kanya is 2 million. Per brand. Lalo pat yung mga fashion week na kanyang mga ina-attenan, lalo pat sa Europa, sa Spain, kung saan man yan. Oh my gosh, sinabi niya talaga na 2 million. Nadulas na siya eh. Kasi kumaga parang kumikita ako ng 2 million na ganito, binabayaran ako on its own. Pangalawa na kanya ring kinlaro na baka kasi inuugnay ng mga tao yung kanyang, alam mo yung luho, galing na sinasabi, yan ba yung, kasi di ba sinabi rin ito, nabanggit din ito ni Maharlika minsan na, di ba, na, nako, yung ginagasta ni Heart Evangelista, galing yan sa ninakaw, di umano. Siya nagsabi? Si Maharlika, di ba, sinasabi niya, galing yan sa nakaw ng yaman ng taong bayan, keme, ganyan ang mga paratang na hindi niya mateka. Nasabi na rin niya sa kanyang live, mare, na meron pala silang prenup na pinirmahan netong si Senator Cheese Escudero bago sila ikasal. So pera niya ay pera niya lang? Yes, ang pera ni Cheese ay hindi siya makikinabang sa kahit anong asset na meron si Cheese. So parang ano yung mare, iiwas ako, iiwas niyo ako dyan. Oo. Kung may ginagawa man yung asawa ko, wala akong kinalaman. Kasi, kumaga parang yun, ang pirmahan yun. Alam mo sino pa ang nag-advise pala sa kanyang gawin yun? Sino? Kanya rin binulalas.
si former late Senator Miriam Defensor Santiago. Uy, very good. Siya ang nagsabi kay Hart na, "Dear, magpapirma ka ng prenup." Ganon, diba? Hindi pa pwedeng i-join force ang mga pera dahil baka pagdating ng araw magka-problema. Diba? Gilain lahat ng Which bagelya is mo. eto na, diba? Nangyari nga. Pangatlo, kinlaro din niya na kailanman ay hindi rin niya ito tolerate yung mga parang issue ng yung pagnanakaw. Kasi kaya daw siya medyo nagagalit na sa aspeto na to. Kasi hindi na niya matake na okay lang naman na sabihan siyang pangit, sabihan siya na kung ano matitake niya yun. Pero para questioning daw yung integridad niya, lalo pat sa trabahong kanyang halos magpandakuba nga siya. Is para questionin kung talaga bang kinikita mo yan o baka galing yan dito, diba? Yun ang hindi niya mapapalampas at hindi niya kayang tanggapin. Kilaro din niya sa live niya, Mare, na uma-action sila kasama ng kanyang mga legal counsels para dito sa mga false accusation. Sinabi nga niya kasi yung iba, diretsahan na siyang pinararatangan. Okay lang sana kung allegedly. Yes. Diba? Kasi magkaiba yun. Rekta mong pinararatangan na sinasabi mong magnanakaw, pero iba naman yung sinasabi, di umano na galing sa nakaw. Diba? Yung mga ganyan. Kaya nga sabi nga ni Hart, wala na siyang dapat panglinawin pa dahil para naman din sa kanya, diba? Unang-una din, kumbaga isa din sa kanyang ni-raise up, ay isinakripisyo niya ang kanyang sarili sa pagtatrabaho para dahil unang-una love niya tong kanyang trabahong ito. Na kung saan nag-aakyat sa kanya ng milyon-milyon na pera na galing sa dugot pawis. Pangalawa, kanya din ipinunto na na-miss na nga niya dahil sa sobrang pagtatrabaho niya, yung maging ina, magkaroon ng anak, hindi ba? Ni-raise up niya yun dahil sa sobrang love niya ang pagtatrabaho niya, hindi ba? So sa mga ganitong aspeto, muli, hindi naman sa inihiwalay niya yung kanyang sarili sa kanyang asawa dahil nung nakaraang hearing at nagbigay ng official statement sa Senate ang kanyang asawa ay dumalo siya para suporta. Ano ba tawag doon kapag nag-official statement? Parang... Ano man tawag doon na yun sa Senate na yun? Oo. Parang, basta yun, nandoon si aalamin natin yung comment down below, diba? Na parang nandoon siya to support. At comment down, tas below. Dalawa, comment, down tsaka below. Comment sa down. pinakababa. Below, super below. Yan. Sa below. Ang dami. Below. Sa below na yon may bilog. Yan. Doon yung i-shoot ang inyong komento. Kuya Robert, hello. Yun, pero yun na nga, kinlaro na ni Hart Evangelista, ulitin lang din niya, diba, na wag naman daw masyadong questionin na kumaga parang paghinalaan na para bang meron siyang ginawa. Lalo pat na-raise up din niya dahil kine-question si Hart na akala ko ba, kasi sabi nga ni Hart, privilege speech daw, sabi ni Gina. Ayun, privilege speech. Tama, thank you so much. Diba, na parang sinasabi nga niya na, akala ko nakikiisa ka din sa taong bayan na nagagalit ka dahil ninakawan tayo ng ibang mga opisyal ng gobyerno. Sabi nga ni Miss Hart totoo nagagalit din naman ako dahil isa rin siya sa nagbabayad sa taxpayer. Pero ang sinasabi nga ng mga tao, ay ba't wala ka nung kilos protesta? Sabi nga ni Miss Hart, gusto niyang pumunta. Kaya lang, yung mga banta kasi nung tao sa kanya na pag nakita ka namin, huhubarang ka namin. Pagka nakita ka namin, sasaktan ka namin. Talagang nilimit na niya yung sarili niya kasi baka nga mangyari diba? Kahit ba sabihin mong banta lang yun, sa sobrang dami ng tao doon, hindi na natin alam sinong gagawa nun for her. Diba? Kung mga safety lang din niya ang kanyang inisip. Kaya wala siya doon sa kilos protesta. So sinasabi ba ni Hart Evangelista na parang kumakahol tayo sa maling puno? Actually, hindi dapat siya ang pinupunto niya. Diba? Lalo pat isiniwalat na nga niya na uulitin niya kasi kung inuugnay lang din naman dahil nga usaping pera ito, may sarili siyang pera at may sarili ding pera ang kanyang asawa na hindi niya kailanman pinakialaman. Kasi Mare, kaakibat ng pagsasalita ni Miss Hart Evangelista ay ang kaalaman ng mga tao na may mga ilang lumalabas na issue tungkol kay Senator Cheese. Ikaugnay nga ng balita na yan, itong si Senator Cheese Escudero ngayon ay nananawagan na ipadisbar itong si Jesus Falsis, Attorney Jesus Falsis, dahil sa mga ipinupost itong opinion sa kanyang social media account. Correct. Diba? Nung nakapanayam naman itong si Jesus Falsis, Mare, sinabi nito na opinion niya yon bilang hindi lang siya abogado, kundi dahil taxpayer at binabaha din siya bilang abogado.
So, alam mo Mare, eto lang ha, napapansin ko lang, yaman din lamang na pag-uusapan natin ng mga tungkol dito sa flood control project. Sana sa mga sa mga nakapwesto, hindi lamang itong si Senator Cheese, hindi lamang yung mga nakaupo sa Senado, sa Kongreso. Kapag may opinion po yung ating mga kababayan, huwag niyo silang ini-intimidate sana po ng cybercrime law. Dahil kayo ay nakaposisyon. Hindi yung parang pagsikil po ito sa karapatan ng mga tao na magpahayag ng kanilang komento tungkol po sa inyong tungkol sa inyong panunungkulan. Correct. Kasi tandaan nyo po, kami po ang employer ninyo. Karapatan po ng mga tao na sabihin kung satisfied po sila o hindi sa kung ano po yung trabahong ipinapakita nyo sa sa ating national office. Dahil yung mga sweldo na kanilang mga tinatanggap, Mare, diba, galing sa mga buwis ng bawat isang Pilipino na nagtatrabaho sa ating bansa, hindi man dito kung hindi sa karatig bansa, sa ibang bansa na nagpapadala ng mga dolyares dito na tinataksan din. Diba? Na nakakaloka. Kaya alam mo sana maisulong yung FOI, yung Freedom of Information, na lahat ng mga ginagawang proyekto ng gobyerno, lahat ng mga lumalabas at pumapasok na ba tawag dito, na pondo sa gobyerno, nakikita ng taong bayan, may access tayo. Inuumpisahan na yan na DPWH ngayon. Diba? FOI. Na kung saan nga naman pinakikita na nila yung public bidding ng bawat proyekto kasi may mga pumapasok na daw ng mga proyekto for 2026. So isinapubliko na nila ang bidding para makita na ng tao paano yan nangyayari, paano ginagawa, magkano yung nakukuha ng bawat proyekto. Pero yun nga, mabalik nga tayo kay Heart Evangelista. Alam ko naman, ramdam ko din naman, hindi naman sa para iwasan niya kung anong issue, Mare, ng kanyang asawa. Kung hindi, nililinaw lang niya yung mga bagay na na-accumulate na niya for the past 2 decades na nagtatrabaho siya. Yes. Dahil as early as 13 years old, artista modelo na po si Heart Evangelista. Correct. Kaya nga naman tama yung naging advice ni Senator Miriam Defensor Santiago sa kanya na sinunod nga niya na mag-prenup kayo para walang pakialamanan ng yaman nyo, ng yaman. Safe kayo parehas, hindi ba? Kaya nga sabi pero ganun pa man, Mare, kasi syempre, alam mo naman, Mare, hindi naman lahat ng mga Pilipino may kaalaman tungkol dyan sa prenup agreement, yes, diba? So, yung mga tao, hindi mo rin maiwasan na dahil asawa mo, di syempre, damay ka sa galit nila. Mo. Diba? Yan ang mga thinking ng tao. Asawa mo yan, pagtatakpan mo yan, mga gano'n na komento. Pero siguro naman, bigyan naman din natin ng benefit of the doubt si Miss Heart Evangelista. Kasi para din yan yung ibang mga may asawa, hindi ba? Na nasasangkot din sa ibang mga skandalo na hindi niya ito tolerate, hindi ba? Parang si Maine Mendoza, diba? Nung sinabi nga alam mo, niya dapat yan nga ginagaya ni Maine Mendoza. Huy, alam mo ba, may chika? Sinabihan daw siya ng produksyon ng Itbulaga. According sa mga naririnig nating chika. Na wag nang mag-post. Hindi yun nga. Parang hindi na siya, right after noon, hindi na siya nag-post talaga. Kaya nga medyo nagbakasyon nga daw. So parang, yun nga. Wala pa naman official na kumpirmasyon kung nasa Amerika nga sila. Chika din yan nila, kung kasama nga niya si Congressman Arjo Atay din, no? Pero yun na nga, isa rin sa mga statement ni Maine Mendoza bilang asawa din niya, isang congressman na i-involve at inaakusahan sa mga wala pa naman ding pinal na ebidensya. Allegations pa lamang. Lahat to allegations. So, pero sinabi nga niya na hindi ko din ito tolerate kung sakaling may maling ginagawa. Pero sinabi din niya, nakaisa niya si Arjo, si Congressman Arjo Atay. Sa laban na ito. I will stand by his side. Paano yun? Halimbawa lang naman, halimbawa, wild imagination lang. Halimbawa lang napatunayan or di ka isa ka rin dun sa punishment. Well, may mga legal diyan na hindi naman din tayo eksperto kasi kung mai-involve pati siya yung pamilya, 'di ba? Kasi yung mga anak, 'di ba? Kasi sabi nga nila katulad dun sa mga nepo babies, may pananagutan nga din sila sa mga ganon, hindi ba? Pero yun, malalaman pa rin natin yan, of course, sa ilang mga eksperto, lalo pa may kinalaman sa batas. Kaya nga, 'di ba? Yan ang sinasabi ng tao, 'di ba? 'Di ba? Na mag-iingat ka sa bawat salitang binibitawan mo kasi posibleng magamit yan against
against you. Mm-mm. Diba? Pero yun lang, panawagan ko ulit sa lahat ng mga nakaupo sa gobyerno, wag sana po kayong balat sibuyas. Kapag sinasabihan kayo ng mga kababayan natin na hindi po sila satisfied sa inyo pong performance sa national office. Kasi gusto ko lang po, ito ipanawagan na din sa lahat ng mga nakaupo sa gobyerno. Kami po ang nagpapasahod sa inyo. Coming from the taxes. Yes. Pero, diba, na parang for the longest time, ngayon nasasaktan yung mga political na ito. Ano pa, Mare? Babantaan pa nila ng cyber crime law kaya namin. Ganun. Ngayon nasasaktan kayo dahil nagre-react ang taong bayan. Pero may narinig ba kayo sa taong bayan ng ilang taon yung ninakawan? Di ba wala? Ngayon lang sila talaga nagsasalita. Ngayon lang nagigising. Ngayon lang sila alam mo yun, nagkaroon ng malay na tipong, oo nga no, ilang taon na kami niloloko. Diba? So ngayon nasasaktan kayo, ngayon lang. Correct. Pero ang taong bayan, ilang taon, ilang dekada nyo nang sinasaktan. Kanina, Mare, di ba nabanggit ko na tayo ang isa sa, tayo ang top producer or top parang top... Yung sa baterya, nickel. Oo. Hindi lang pala yun, Mare. Ano? Top importer din tayo. Importer nagpapadala, no? Oo. Top importer din tayo ng buko, ng coco sa buong mundo. Ay, talaga? Imagine? So, sa atin pala nanggagaling yung mga bukong iniinom nila sa ibang bansa. Hindi man sa buong bansa, diba? Pero buong sa mundo. Siguro ilang parte. Top producer tayo, diba? Mare. Kasi tayo lang naman may pinakamalaking farm yata, lalo pa dyan sa may Hacienda Luisita, diba? Correct. Yung buong, coconut planting care. Sa Hacienda Luisita, Mare, ay tubo. Ay, sugar cane. Basta may mga parte tayo sa Pilipinas na may mga ganun eh. Hindi lang yan. Tapos, diba, meron din sa Davao yung plantahan ng pinya, diba? Yung farm ng pinya. Yung mangga natin sa Guimaras. Correct, diba? Ang dami nating natural resources. Actually, tayo nga kaya din natin mag-angkat ng, hindi mag-angkat, mag-import din ng bigas kung kakayanin, diba? At saka isa sa mga pinagmamalaki natin, kaya natin magpadala sa ibang bansa ng bagyo. Malalakas na bagyo. Diba? Totoo yan! Sa atin, bakit ba? Diba si Opong lang eh, diba? Diba pinadala natin sa kanila, warla sila. Pinadala natin sa Hong Kong, diba? Diba na-warla sila sa Hong Kong? Signal number 10. Kaya panis yung mga naman ng agaw ng teritoryo soberanya natin pag pinadala natin sila ng bagyo. Wow! Nagtungo ka na sa soberanyo! But anyways, ako mga panggayang po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbabalik, isang umatigabong chikahan na naman ang daladala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!